Kabanata 1526, Ang Mundo ng Pagkabulok at ang Huling Paglaban. Boom! Patuloy na lumalawak ang dakilang mundo ng pagkabulok. At sa loob ng spiritual world ni Zephyr, nagbabala ang Demon Curse King. Tumakbo ka. Ngayon na. Kapag tuluyan ng napuno ng corruption power ang mundong ito, wala ka ng pag-asang manalo. Ramdam sa kanyang boses ang matinding pagkabahala. Dahil alam niyang kapag bumagsak si Zephyr, kasama rin siyang mapapahamak. Ngunit sa halip na mataranta, tahimik na nag-isip si Zephyr. Naghahanap ng paraan. Naghahanap ng pagkakataon. Naghahanap ng butas sa tila perpektong kapangyarihan ng kanyang kalaban. Ngunit sa bawat segundo, lalong lumalala ang sitwasyon. Dumagundong. Ang buong paligid ay tila nalulunod sa kapangyarihan ng pagkabulok. Ang hangin, ang lupa, at maging ang mismong espasyo. Lahat ay unti-unting naaagnas. At hindi nagtagal. Ang kapangyarihang iyon ay nakarating na sa kanyang katawan. Crack! Biglang napunit ang kanyang banal na kasuotan. Parang papel na nilamon ng apoy. At sa ilalim nito, lumitaw ang mga itim na marka ng pagkabulok. Mistulang mga makamandag na ahas na gumagapang sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, alam ni Zephyr ang katotohanan. Kapag tuluyan siyang nataman ng corruption power, maaaring matapos ang lahat. Ngunit hindi siya sumuko. Blazing Sunhill Lightning Robe. Boom! Sumabog ang napakalakas na kidlat. Kumalat ang nakakasilaw na liwanag sa buong paligid. At mula sa kanyang katawan, nabuo ang isang banal na baluti ng kulog at kidlat. Parang isang Diyos ng kidlat na bumaba mula sa kalangitan. Crack! 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 Hindi mabilang na kidlat ang sumayaw sa kanyang katawan. At sa tulong ng banal na kapangyarihang iyon, unti-unting naitaboy ang corruption power. Isa-isang naglaho ang mga marka ng pagkabulok. Ngunit, walang bakas ng saya sa mukha ni Zephyr. Dahil alam niyang pansamantala lamang ito. Sa likuran niya, parang isang dambuhalang tsunami ng kamatayan ang rumaragasa. At bawat segundo, palapit ito ng palapit. Boom! Biglang nanginig ang kanyang lightning robe. At mula sa isang sulok, may isang maitim na marka ang muling lumitaw. Ang corruption power. Hindi ito tuluyang nawala. Patuloy itong kumakain sa kanyang depensa. At kasabay nito, umalangaw-ngaw ang mapanghamak na tawa ni Tianmie. Ha. Nasaan na ang tapang mo ngayon? Hindi ba't napakarami mong pinatay sa aking akademya? Bakit hindi ka na tumatakbo? Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong mundo ng pagkabulok. Parang isang hukom na nagdedeklara ng kamatayan. Ngunit biglang huminto si Zephyr. At dahan-dahan siyang lumingon. Malamig ang kanyang tingin. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. At sa susunod na sandali, pinagdikit niya ang kanyang dalawang palad. Buzz. 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 Nagsimulang manginig ang kalangitan. At mula sa pagitan ng kanyang mga kamay, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang sibat ng kidlat. Lightning Spear. Ngayon, mas malakas ito kaysa dati. Dahil umabot na siya sa level 4 Spirit Realm. Ang buong kapangyarihan niya ay tumaas ng husto. Boom! Parang isang Diyos na sibat mula sa kalangitan. Rumagasa ang Lightning Spear. Tinabos nito ang lahat ng hamarang sa daraanan nito. Pinunit ang hangin. Dinurog ang espasyo. At dumiretso sa ulo ni Tianmie. Crack! Hindi mabilang na kidlat ang sumabog sa paligid nito. Mistulang isang bituin ng pagkawasak ang bumabagsak mula sa langit. Ngunit, habang papalapit ito kay Tianmie, may kakaibang nangyari. Unti-unting bumagal ang lightning spear. Parang may hindi nakikitang kamay na pumipigil dito. Parang nilalamon ito ng mismong mundo. 10 metro. 5 metro. 3 metro. At pagkatapos, boom! Sumabog ito. Nagkalat ang mga kidlat sa buong paligid. Ngunit hindi man lamang nasugatan si Tianmie. Tahimik siyang nakatayo sa gitna ng pagsabog. At sa kanyang paligid, patuloy na umiikot ang nakakatakot na corruption power. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Zephyr ang isang mabagsik na katotohanan.
Sa loob ng dakilang mundo ng pagkabulok, lahat ng kanyang atake ay unti-unting kinakain at pinahihina. At habang tumatagal ang laban, mas lalong lumalakas ang kanyang kalaban. Paano lalaban si Zephyr kung maging ang kanyang pinakamalakas na lightning spear ay hindi makalapit kay Tianmie? May nakatagong kahinaan ba ang corruption bloodline na hindi pa niya natutuklasan? O tuluyan ng mahuhulog si Zephyr sa bitag ng dakilang mundo ng pagkabulok? Abangan sa susunod na kabanata. Papalapit na ang pinakamapanganib na sandali ng labanang ito. Kabanata 1527, ang titig ng pagkabulok. Damn it. Mahinang ungol ni Zephyr habang mabilis na tumatakas sa gitna ng nagwawasak na mundo ng pagkabulok. Sa pagkakataong ito, ramdam niya ang tunay na bigat ng sitwasyon. Dahil ang kalabang kaharap niya ay hindi ordinaryong Academy Master. Ang taong ito ay hari sa loob ng sarili niyang mundo. At sa loob ng dakilang mundo ng pagkabulok. Si Tianmie ang batas. Si Tianmie ang kapangyarihan. At si Tianmie ang kamatayan. Sa loob ng kanyang spiritual world. Halos mabaliw na sa pag-aalala ang Demon Curse King. Mapanganib ito. Kapag tuluyan kang nadungisan ng corruption power. Halos imposible nang alisin iyon. Swash! Mabilis na tumalon si Zephyr patungo sa isang masukal na kagubatan. Umaasa na makahanap ng kahit maliit na pagkakataon. Ngunit sa kanyang likuran, patuloy ang paglapit ng kamatayan. Boom! Sa isang simpleng kumpas lamang ng kamay. Tuluyang dinurog ni Tianmie ang natitirang enerhiya ng lightning spear. At pagkatapos, muli siyang sumugod. Kasama ang nakakatakot na multo ng Bone Demon King sa kanyang likuran. At saan man siya dumaan, lahat ay namamatay. Ang malinaw na tubig ng bukal ay naging maitim at marumi. Ang mga puno ay natuyo. Ang mga bundok ay naging abo. At maging ang mga hayop sa kagubatan ay nawalan ng buhay. Parang isang Diyos ng pagkawasak na naglalakad sa mundo. Sa loob lamang ng ilang sandali. 12-12 milya ng lupain ang naging isang patay na sona. Ngunit habang tumatakas, patuloy namang nag-iisip si Zephyr. Pinag-aaralan. Hinahanap ang kahinaan ng kanyang kalaban. Ang corruption power. Bulong niya sa sarili. Isa ito sa pinakamalalakas na sangay ng dark attribute. Kahit ang curse power ng Demon Curse King ay hindi basta-basta may kukumpara rito. Ngunit habang iniisip niya ito, may napansin siyang mahalagang bagay. Ang curse power ay sumisira mula sa loob. Sa espiritu. Sa kaluluwa. Ngunit ang corruption power. Ito ay sumisira mula sa labas. Sa katawan. Sa enerhiya. At sa lahat ng nahahawakan nito. Iyon ang kanilang pagkakaiba. Ngunit sapat ba iyon upang makahanap ng paraan para manalo? Hindi pa rin niya alam. At ang mas masaklap. Hindi siya makakatakas. Dahil nasa kamay pa rin ni Tianmie ang soul mark. Isang marka na nagsisilbing gabay upang matagpuan siya saan man siya magpunta. Parang isang anino ng kamatayan na hindi mawawala. At pagkatapos, biglang umalangaw-ngaw ang isang malamig na sigaw. Corruption gaze. Boom! Biglang nanginig ang buong kalangitan. Sa likuran ni Tianmie, umungal ang Bone Demon King. At mula sa walang laman nitong mga mata, nagsimulang magtipon ang dalawang nakakakilabot na sinag ng liwanag. Masama, malamig, at puno ng kamatayan. Sa sandaling makita iyon ni Zephyr, nanigas ang kanyang katawan. Tumindig ang lahat ng balahibo niya. At isang matinding alarma ang sumigaw sa kanyang isipan. Panganib. Matinding panganib. Hindi pa man nailalabas ang atake. Ramdam na niya ang banta ng kamatayan. Parang may isang pares ng mata na nakatitig sa kanya mula sa kailaliman ng impyerno. At pagkatapos, boom! Kumilos ang dalawang sinag ng liwanag. Walang babala. Walang oras para umiwas. Parang binutis nila ang mismong espasyo. Parang binaliwala nila ang lahat ng distansya. At sa isang kisap mata, direkta silang tumama sa katawan ni Zephyr. Bang! 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 Kasabay ng nakabibinging pagsabog. Ang blazing sunhail lightning robe ni Zephyr ay nabiyak. Crack! Isa-isang nasira ang mga sinaunang simbolo ng kidlat. Nagkalat ang mga arko ng kuryente sa hangin.
At ang kanyang pinakamahalagang depensa ay tuluyang bumagsak. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, direktang nabasag ang proteksyong pinagmamalaki ni Zephyr. At sa likod ng nakakatakot na pag-ataking iyon, patuloy lamang ang malamig na paglapit ni Tianmie. Parang isang hukom na handa nang ibigay ang huling sentensya. Ano ang mangyayari ngayong nabasag na ang Blazing Sunhill Lightning Robe? Matatamaan na ba ng direkta si Zephyr ng corruption power? O may nakatagong alas pa siyang hindi pa inilalabas laban sa pinakamapanganib niyang kalaban? Abangan sa susunod na kabanata. Papalapit na ang sandaling maaaring magpasya sa buhay o kamatayan ni Zephyr. Kabanata 1528, ang pagmulat ng kapangyarihan ng buhay. Boom! Patuloy na lumalakas ang kapangyarihan ng pagkabulok. Sa bawat segundo, lalong nanghihina si Zephyr. Lalong naaagnas ang kanyang katawan. At maging ang kanyang kaluluwa ay tila unti-unting nilalamon ng kamatayan. Sa malayo, malamig na tumawa si Academy Master Tianmie. Hindi mo na kailangang lumaban pa. Patay ka na. Sa harap ng corruption power, walang sino man ang makakatakas. Kasabay ng kanyang mga salita, ang Bone Demon Phantom sa kanyang likuran ay dahan-daang nagunat ng isang maputlang daliri. Isang simpleng galaw lamang. Ngunit sa sandaling iyon, parang napalitan ang buong langit at lupa. Mistulang ang daliring iyon ang sentro ng buong mundo. At lahat ng bagay ay kailangang yumuko sa harap nito. Damn it! Napangiwi si Zephyr. Ang kanyang balat ay nagsisimula ng mabulok. Ang kanyang dugo ay tila bumabagal. At maging ang kanyang lakas ay mabilis na nawawala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na amoy ng kamatayan. Ang corruption power ay hindi basta simpleng pag-atake. Ito ay isang kapangyarihang kayang bulukin ang lahat. Katawan, enerhiya, at maging ang kaluluwa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may biglang nangyari. Dumagundong. Mula sa kaibuturan ng kanyang katawan, may isang sinaunang kapangyarihan ang nagising. Ang Tree of Eternity. Ang walang hanggang puno ng buhay. Boom! Hindi mabilang na berdeng sinag ng liwanag ang sumiklab. Parang isang karagatan ng buhay ang bumalot sa kanyang katawan. Ang dating rumaragasang corruption power ay biglang huminto. At ang mga sugat na bumabalot sa kanyang katawan ay nagsimulang maghilam. Sa unang pagkakataon, napigilan ang kapangyarihan ng pagkabulok. Anong nangyayari? Biglang nagbago ang mukha ni Tianmie. Hindi siya makapaniwala. Dahil walang sino man ang dapat makapigil sa kanyang corruption power. Ngunit ngayon, may puwersang humaharang dito. At hindi lamang humaharang. Unti-unti pa itong binubura. At sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, dahan-daang itinaas ni Zephyr ang kanyang ulo. Lumitaw ang isang malamig na ngiti sa kanyang labi. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bagay sa kanyang mga mata. Parang may natuklasan siya. Parang may naunawaan siya. Ganito pala. Mahinang bulong niya. Buhay at kamatayan. Kaya pala ganito ang katotohanan. Sa sandaling iyon, may nakakatakot na intensyon ng pagpatay na sumiklab mula sa kanyang katawan. Boom! Yumanig ang buong kagubatan. Yumanig ang kalangitan. At kasabay ng isang nakabibinging dagandong, biglang sumabog ang walang katapusang kidlat sa paligid niya. Magwala ka. Roar. Parang pagsasanib ng ugong ng Diyos at halimaw. Parang sigaw ng isang sinaunang nilalang. Mabilis na nagtipon ang lahat ng kidlat sa kanyang kamay. At mula rito, isang dambuhalang lightning spear ang muling isinilang. Ngunit sa pagkakataong ito, mas nakakatakot, mas mabangis, at mas mapanganib. Buzz. 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 Nagbitak ang espasyo. Nanginag ang hangin. At sa ilalim ng gulat na tingin ni Tianmie, direktang binutas ng lightning spear ang kawalan. Ano? Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang panganib. Ngunit agad siyang sumigaw. Walang silbi. Sa mundong ito, ako ang hari. Hindi mo ako matatalo. Ngunit hindi umatras si Zephyr. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagtanggol. Sa halip, direkta siyang sumugod. Kasama ang lightning spear.
Ang tao at ang sibat ay naging isa. At sa isang iglap, libu-libong anino ng Divine Spear ang bumalot sa kalangitan. Parang ulan ng kidlat na bumabagsak mula sa langit. Hinahanap mo ang kamatayan. Galit na sigaw ng Bone Demon Phantom. At muli nitong ibinagsak ang daliri ng pagkabulok. Boom! Muling bumukas ang Corruption Domain. Muling bumagsak ang mundo ng kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Zephyr. Dahil may bagay na kanyang naunawaan. Isang bagay na maaaring maging susi upang mabasag ang mundong ito. At habang pinagmamasdan siya, unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Tian Mie. Dahil hindi niya napansin na sa mismong sandaling iyon, may nagsisimula ng mabago sa labanang ito. Ano ang lihim na natuklasan ni Zephyr tungkol sa buhay at kamatayan? Bakit biglang nahadlangan ng Tree of Eternity ang corruption power? At posible bang mabasag ang corruption domain ng isang kapangyarihang mas sinauna pa kaysa sa pagkabulok? Abangan sa susunod na kabanata. Ang tunay na lihim ng buhay laban sa kamatayan ay magsisimula ng mabunyag. Kabanata 1529, ang kahinaan ng pagkabulok. Boom! Sa loob ng corruption domain, patuloy ang matinding banggaan ng dalawang nakakatakot na kapangyarihan. Sa paningin ni Tian Mie, tapos na sana ang laban. Sa loob ng kanyang mundo, siya ang hari. At walang sino man ang dapat makalaban sa kapangyarihan ng pagkabulok. Ngunit, may nangyayaring hindi niya maipaliwanag. Buzz! 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 Isang mahinang tunog ng pagkapunit ang umalangaw-ngaw sa himpapawid. At sa susunod na sandali, DUMAGUNDONG. Muling sumabog ang lightning spear. Parang isang dambuhalang dragon ng kidlat. Sumasayaw sa kalangitan. Nagwawala sa lahat ng direksyon. At walang takot na bumabangga sa Bone Demon Phantom. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Tian Mie. Sa unang pagkakataon, tahasan siyang napasigaw sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil ang corruption power, ang kapangyarihang kayang bulukin ang lahat, ay walang epekto kay Zephyr. Imposible. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng kanyang bloodline. Ang kapangyarihang minsang nagpasuko ng hindi mabilang na eksperto. Ngunit ngayon, parang nawalan ito ng silbi. Boom! Muling sumabog ang lightning spear. Sa pagkakataong ito, naging isang dagat ng kidlat at apoy. Hindi mabilang na kidlat ang bumalot sa Bone Demon Phantom. At sa unang pagkakataon, napaatras ang nilalang na iyon. Roar! Isang nakakabinging sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Parang isang sugatang halimaw. Parang isang nilalang na unang beses nakaramdam ng sakit. Ang mga sound wave ay sumabog sa lahat ng direksyon. Dinurog ang mga bundok. Pinunit ang kagubatan. At maging si Zephyr ay itinulak paatras ng napakalakas na puwersa. Swash! Lumipad siya ng daan-daang metro bago tuluyang huminto. Tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. At unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang labi. Dahil sa wakas, naintindihan na niya. Nakita na niya ang tunay na kahinaan ng corruption power. Ganito pala. Mahinang bulong niya. Ang corruption power ay isang kapangyarihang sumisira sa buhay. Kumakain sa sigla. Umuubos ng lakas ng lahat ng nabubuhay. Ngunit may isang bagay na nakalimutan niya sa buong laban. Ang kanyang pinakamalaking alas. Ang Tree of Eternity. At ang Greenwood Ancestral Bloodline. Boom! Sa kanyang katawan, muling umikot ang walang katapusang puwersa ng buhay. Parang isang sinaunang puno na hindi kailanman mamamatay. Parang isang karagatan ng buhay na walang katapusan. Ang Tree of Eternity ay pinagmulan ng walang hanggang sigla. Samantalang ang Greenwood Ancestral Bloodline ay nagkokontrol sa pinakadalisay na kapangyarihan ng buhay at kalikasan. At sa harap ng kapangyarihang iyon, ang corruption power ay nawalan ng dating bangis. Sa wakas, nahanap ni Zephyr ang paraan upang kontrahin ito. Sa malayo, tahimik na nakatingin si Tian Mie. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na mukha, may lumalaking pagkabigla at kaunting takot. Dahil ngayon lamang nangyari ito sa buong buhay niya.
May taong nakalaban. At nakapigil. Sa kanyang corruption domain. Damn it. Galit niyang sigaw. Agad niyang ikinumpas ang kanyang kamay. At mula sa kailaliman ng kadiliman, may isang bagong sandata na lumitaw. Swoosh! Isang dambuhalang itim na karit. Maitim. Malamig. At puno ng aura ng kamatayan. Mistulang sandata ng isang Diyos ng pagkawasak. At habang dahan-dahan niya itong iniangat, nagsimulang manginig ang buong kalangitan. Crack! Naglitawan ang mga bitek sa espasyo. At saan man dumaan ang karit, parang nabubure ang mismong realidad. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zephyr ang mas malaking panganib. Dahil alam niyang, hindi pa iyon ang tunay na lakas ni Tianmie. At ngayon, mukhang ilalabas na ng Academy Master ang kanyang pinakamalakas na alas. Ano ang tunay na kapangyarihang nakatago sa itim na karit ni Tianmie? Kaya ba talagang pigilan ng Tree of Eternity ang corruption bloodline hanggang sa huli? O ito pa lamang ang simula ng pinakamapanganib na yugto ng labanang ito? Abangan sa susunod na kabanata. Ang tunay na kapangyarihan ng corruption bloodline ay unti-unti nang mabubunyag. Kabanata 1530, ang karit ng kamatayan. Diyos ko! Iyan ang death sickle. Hindi maitago ng hari ng sumpa na Diablo ang kanyang pagkabigla nang makita ang maalamat na sandata. Kung mapapasa kamay niya ito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring tumaas ng 10 ulit. Napakunot ang noo ni Zephyr. Hindi niya inaasahang makakaharap ang isang sandatang halos kapantay ng Scarlet Black Sword. Bagamat hindi ito kabilang sa pinakamalalakas na divine artifact, sapat na ang kapangyarihan nito upang magdala ng matinding panganib sa sinumang makakalaban nito. Ngunit may isang bagay na mas nakakatakot. Kapag napunta ang death sickle sa tamang may-ari, ang tunay nitong kapangyarihan ay nagiging mas mabagsik pa. At para sa hari ng sumpa na Diablo, tila nilikha mismo ang sandatang ito para sa kanya. Biglang umalangaw-ngaw ang isang mababang ugong. Buzz! Sa isang iglap, kumalat ang malamig at nakakatakot na aura na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Naramdaman ni Zephyr ang mabigat na presyon na bumabalot sa kanyang buong katawan. Hindi ito ordinaryong sandata. Parang may sariling buhay ang death sickle. Malamig na tumitig si Academy Master Tianmie. Zephyr! Hindi ko inaasahang mapipilit mo akong gamitin ang ganitong antas ng kapangyarihan. Isa kang henyong bihirang makita sa buong mundo. Ngunit ngayon, tiyak ang iyong kamatayan. Kasabay ng kanyang mga salita, isang sinaunang kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang likuran. Unti-unting nagbago ang dambuhalang multo sa kanyang likod. Nabalot ito ng gintong liwanag habang isang itim at gintong kasuotan ang nabuo sa katawan nito. Mistulang isang hari ng impyerno na bumaba upang maghatid ng paghuhukom. Ang nakakatakot nitong awtoridad ay lumaganap sa loob ng 1,000 milya. Rumble. Nanginig ang kalangitan. Nayanig ang kalupaan. At maging si Zephyr ay napilitang maging seryoso. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan. Hindi pa pala ipinapakita ni Tianmie ang kanyang tunay na lakas sa kanilang naunang laban. Humanda kang mamatay. Sa isang marahas na galaw, iwinasiwas ni Tianmie ang death sickle. Kasabay ng nakakikilabot na alulong na tila nagmumula sa impyerno, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog patungo kay Zephyr. Boom! Parang tinamaan ng kidlat ang kanyang buong katawan. Sa isang iglap, nilamon siya ng kapangyarihan ng pagkabulok. Masyadong mabilis. Masyadong mapanganib. Maging ang kanyang mga laman loob ay nagsimulang maapektuhan. Unti-unting nawawala ang kontrol ni Zephyr habang ang kapangyarihan ng kamatayan ay sumisira sa kanyang katawan mula sa loob. Ngunit ito na nga ba ang katapusan ng kanyang paglalakbay? O may nakatagong alas pa siyang hindi pa naipapakita? Paano malalampasan ni Zephyr ang kapangyarihan ng death sickle? May lihim pa bang itinatago ang hari ng sumpa na Diablo? At ano ang tunay na anyo ng kapangyarihang ginagamit ni Tianmie? Abangan ang susunod na kabanata.